Ito nga pala ang Exclusive TV at gagawa tayo ng video reaction sa nangyayari dito sa Pilipinas. At itong video na 'to galing kay John Reps, guys. Kung gusto niyo ng mga ganitong video, i-subscribe niyo siya. Marami siyang video na ganito. Tsaka mag-e-enjoy kayo. Marami kayong mapapanood na gusto niyo panoorin sa YouTube channel ni John Reps. Salamat kay John Reps sa video na 'to. Simulan na natin 'to, guys. Huwag na natin 'tong patagalin. Ikinababahala ng senadora at ilang grupo ang paghahakot ng US Navy ng milyong-milyong litro ng gas na iniimbak sa Pilipinas. Ayon sa senadora, ito ay tila paghahanda ng Amerika at Pilipinas sa giyera. Abangan ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, patuloy na binabalangkas ng Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement o RAA na magsisilbing gabay sa mga sundalong Hapon dito sa Pilipinas. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Nagpahayag ng pagkabahala si Senadora Amy Marcos sa napaulat na imbakan ng 39 na milyong galon ng gasolina ng United States Navy sa Subic, Zambales. Humingi ng paliwanag ang senadora mula sa Department of National Defense. Grabe, no? Sobrang daming gas nun. Kung totoo talagang mangyayari tong gera, guys, para sa akin parang gusto ko na lang din mamatay. Kasi hindi ko siya naabutan eh. Bata pa ako, ayokong makaabot ng gera eh. Parang nakakatakot eh. At Armed Forces of the Philippines para sa paglipat ng military fuel mula sa Pearl Harbor sa Honolulu, Hawaii patungo sa Subic na hindi isang Designated Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site. Nung nalaman po namin itong this statement from Senator Amy, we started investigating also. Pag tinawag po kami, we are ready to explain. Starting this January, may mga activities na tayo with the American government, the armed forces of the United States, such as the Salaknib exercise, the Balikatan exercise, and the other exercises that will go on for the year 2024, ay naghahanda naman sila ng mga logistical requirements nila. Sinabi ng chairman ng Senate Committee on Foreign Relations sa isang pahayag nitong Huwebes na ang Subic ay hindi isang EDCA sites, kaya saan sa teritoryo ng Pilipinas itatabi ang milyong-milyong galon ng gasolina. Ito ay hindi lamang isyu sa patakarang panlabas kundi ng soberanya ng Pilipinas maging ang kaligtasan sa kapaligiran. Kaya mas mabuting magkaroon ng malinaw na paliwanag ang gobyerno ng Pilipinas para dito. Dagdag pa ng senadora, ang hindi maipaliwanag na katahimikan ng gobyerno ng Pilipinas at Amerika sa kargamentong gasolina ay nagdudulot lamang ng mga hinala tungkol sa pre-positioning ng mga supply ng puwersang militar ng bansa sa gitna ng paghahanda sa isang digmaan sa pagitan ng China at Amerika, kabilang ang Taiwan at Pilipinas. Every last drop of fuel, residual fuel and sludge, will be removed from the Red Hill facility. That is the Secretary of Defense's commitment. Bagamat ang paglipat ay inihayag ng US Department of Defense, ay tahimik naman ang gobyerno ng Pilipinas tungkol dito. Nangangamba naman ang kilusan para sa pambansang demokrasya sa sinasabing mga war fuel na maaaring magpasiklab ng mga kaguluhan. Inamin naman ng US Navy na ito ay ang pangunahing gagamitin alinsunod sa suporta sa mga operasyon ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Hindi naman tayo kontra sa Amerikano, di rin tayo kontra sa Incheck. Ang simple lang, alamin natin bakit nagpasok ng isang katutak ng gasolina. 39 million is a heck of a lot of gasoline. Grabe, apakalaki. 39 million na gas. They bring all of this from the very, very contentious Hawaiian base. Galing sa Hawaiian eh. Bakit pinasok sa Subic? Kanino pinasok? At para sa ano? We want to know. Sana pamigay na lang sa ating mga driver at jeepney at tricycle. Apakadami kaya? Sa napakalaking halaga ng gas na ito ay maaaring isa na nga ito sa mga paghahanda ng Amerika at Pilipinas na gagamitin o kakailanganin sa pag-ooperate ng mga fighter jets, warship, battle tanks at iba pa dahil sa mga banta ng China.
At sa ibang balita naman, hudyat daw ng mas marami pang military agreement sa mga dayuhang bansa ang binabalangkas na ng Japan's-Philippines Reciprocal Access Agreement o RAA na magsisilbing gabay sa mga sundalong Hapon tuwing may joint military training. Ito ang pangamba ng ilang sektor na nakikita ang kamay ng Amerika sa mga ganitong kasunduan. Posibleng paghahanda daw kasi ito ng Amerika kontra China dahil sa mga banta ng China sa Taiwan at Pilipinas. Sa ngayon, pinaplansya pa ang ilang detalye ng RAA bago tuluyang pirmahan ni Pangulong Marcos Jr. at retipakahan ng Japanese Parliament. Pero maging ang ilang mananaliksik sa Japan ay naaalarma sa mga hakbang ng kanilang bansa na mula katapusan ng World War II ay nangako ang Japan na iiwas na magpapalakas ng militar alinsunod sa kanilang post-war constitution. Pero simula noong 2012 ay binago ng Japanese Parliament ang pulisiya at pinayagan ang pagdagdag ng kakayahang labanan ang mga panlabas na banta dahil sa ipinapakitang puwersa ng China at paglapit sa kanilang mga isla. Pero para naman sa Armed Forces of the Philippines, maling pananaw ang militarisasyon sa bansa sa pinapasok na military agreement sa ibang bansa. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ito ay upang makatulong sa pagtaguyod ng sariling soberanya. Dati nang tinatawag ng China na pag-uudyok ng kaguluhan ang pagpayag ng Pilipinas na makilahok sa mga joint military operation sa West Philippine Sea kasama ang bansang Japan, Amerika, Australia at iba pa. At dagdag na balita mga kabayan, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Germany sa pagkundina at pagpahayag ng pagkabahala sa mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Sa isang joint briefing, iginiit ni German Foreign Ministry Annalena Baerbock at ni Foreign Ministry Enrique Manalo ang kahalagahan ng pagsunod sa rule of law sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at Arbitral Award. Hindi rin pinalagpas ng Germany ang magkasunod na insidente sa Ayungin Shoal at Scarborough Shoal na kinasasangkutan ng Chinese Coast Guard, Chinese Maritime Militia at Philippine Coast Guard sa tuwing may resupply mission ng bansa. Eine Frage von den direkt Betroffenen. There are truly rough winds blowing across the South China Sea, and this is happening in the middle of one of the most dynamic economic regions of the world. The incidents over the recent months where the Chinese Coast Guard has used lasers and water cannons against Philippine resupply vessels and even collisions happened are of concern also for us in Europe. China's claims for extensive maritime areas in the South China Sea, and you mentioned this already, the United Nations Convention on the Law of the Sea speaks a clear language. As you have also mentioned before, the ruling of the Arbitral Tribunal has already been crystal clear in 2016. Such claims are not covered by international law. Championing the rules-based international order. I thank Foreign Minister Baerbock for Germany's unflinching support for international law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and the final and legally binding 2016 Arbitral Award, the twin anchors of the Philippine position on the West Philippine Sea. Dagdag pa ng German official, hindi na dapat humantong pa sa panibagong gyera ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Umaasa ang Germany na Grabe. Kung matuloy man tong gera, sana handa tayo. Sana handa yung Pilipinas. resolba pa rin ang issue sa mapayapang paraan pero nakahanda silang sumuporta sa Pilipinas at isa dito ang pagsasanay sa mga Coast Guard at paggamit ng mga drone sa mga coastal areas para mas mapalakas ang kapasidad ng Pilipinas sa maritime security. Sa larangan naman ng ekonomiya, suportado ng Germany ang Free Trade Agreement na ikinakasa sa pagitan ng Pilipinas at European Union kung saan kasapi dito ang Germany. Tinalakay rin ng dalawang bansa ang ilang malalaking global issue tulad ng gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine at Israel-Hamas war. Kasaysayan ang pagbisita ng Foreign Ministry ng German sa bansa makalipas ang higit isang dekada.
Yun guys, sana nag-enjoy kayo sa aking video reaction. Kung mangyari man yung gera, pero wag naman sana. Sana handa tayo. Tsaka, wag ka natin kalimutan mag-pray sana maayos na hindi matuloy yung World War III na hindi natin gustong mangyari. Kasi lahat tayo talo. Kaya yun lang. Tsaka, subscribe kayo dito kay John Reps. Marami tong video na gusto nyo panoorin dito. Yun lang. Salamat guys.